Hello po, mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Abner at welcome sa aking Day 3 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Ngayong araw ay ang series ay about intimacy with God. At ang topic po natin ngayong araw, July 30, 2024, ay alone time with God. Ito po yung oras para sa iyo at kay God at wala nang iba pa o sino pa. The time is focused to our God or we pursuing relationship with God. At ang talata po natin ngayong araw ay Mark 1 verse 35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place, where he prayed. Sa Tagalog na po, Marcos 1 verse 35, nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa ilang na lugar at doon ay nanalangin. Teaching number 1. Jesus is the most intimate with God. Sa lahat ng tao, si Jesus Christ lang ang pinaka-intimate sa ating Diyos, Ama. Siya ang pinakamalapit dahil the Father and the Jesus is one. Sabi din dito na si Jesus ay walang gagawin na di kagustuhan ng ating Ama. At walang gagawin si Jesus na di kasama ang ating Diyos. Example po nito is yung mga kinikilos natin o nararamdaman natin na kasama natin si God dahil intimate tayo sa Kanya. Yun po yung intimacy with God. Teaching number 2. Jesus is our example of being alone with God. Alone with God is about paglayo sa mga bagay na mga distraction at iba pa. Sabi nga sa Mark 1 verse 35, pupunta ka sa isang tahimik na lugar at kung saan may magdadasal ka sa Panginoon. At ang example nito ay si Jesus. Teaching number 3. Jesus started his day by fellowshipping with the Father. Ito naman po yung paglaan ng oras sa ating Panginoon o spending time with Him. Simula pagising ng umaga at hanggang gabi, start our day with fellowshipping with God. Ito yung magandang example na ginawa ni God sa ating Ama. Application number 1. Solidify a habit of solitude. Ito naman po yung maging solidify natin o solid na paghahabit sa isang bagay like praying every day and pagpapasalamat sa mga blessings na binibigay sa atin araw-araw ng ating Panginoon. Application number 2, set a regular meeting place with God. Ito naman po yung pag-set natin ng oras o may place tayo na pag-pray natin kay God like meeting sa Kanya everyday is nakaset na kagaya sa application number 1 na pwede natin tong pag-set ng habit with God. Application number 3, start each day with God. Ito naman po yung dapat na gawin everyday bago gumising. Dapat start our day with God. And the end of the day, yung araw natin na yun is productive tayo at lalo nang meaningful yung araw natin na yun. Discussion. What is your best alone time with God? How can you develop habit of solitude? Ang best alone ko kay God is nakaset po paggabi. Doon po ako nagpapasalamat sa Kanya, nagwi-wish, nagpe-pray at dinadamdam bawat dasal ko kasama ang ating Panginoon. I can develop a solitude habit by hindi pagkalimot araw-araw na mag-pray at magpasalamat sa ating Panginoon at mag-set ng time and hanap ng magandang lugar na pag-pray with God. Ayun lamang po, maraming salamat, God.